para sa ating policy highlight ngayong buwan ng Nobyembre. Pag-usapan natin ang revised dress code for government officials and employees. Noong ika-29 ng Agosto 2024, nilagdaan ang CSE Resolution No. 2400766 o ang revised dress code for government officials and employees. Na-update ng nasabing polisiya ang CSE Resolution No. 973334 na ipinatupad noong July 7, 1997 at CSE Resolution No. 002515 noong October 31, 2000. Bilang pangunahing tagapangasiwa ng yamang tao sa pampublikong sektor, layunin ng CSC na itaguyod ang moral at integridad sa serbisyo sibil at maisabuhay ang pagkamakabayan ng mga kawani sa pamamagitan ng pagsusuot ng angkop na kasuotan sa pagpasok sa trabaho. Kinailangan din ang updated dress code policy bilang pagsunod sa mga bagong polisiya na tulad ng Republic Act No. 9242 o Philippine Tropical Fabrics Law, Occupational Safety and Health Standards for the Public Sector, at policies on flexible work arrangements in the government. Bukod dito, layunin din ang revised dress code policy na makasunod sa mga prinsipyo ng gender equality, disability, at social inclusion. Ang revised dress code ay magsisilbing gabay ng mga ahensya ng gobyerno sa tama, kagalang-galang, at presentableng uniforme para sa mga kawani sa pagganap ng opisyal na tungkulin sa loob at labas ng opisina. Sakop ng resolution ang lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno, anuman ang employment status sa lahat ng ahensya at instrumentalidad ng gobyerno, constitutional bodies, mga departamento, bureau, at national government agencies, mga government-owned and controlled corporations na may original charters, mga local government units, at mga state universities and colleges. Kasama sa bagong policy ang pagsuot ng Filipiniana-inspired attire, Asian-inspired attire, agency-prescribed office uniform, at smart casual attire. Ang mga ito ay dapat isuot batay sa itinakdang araw. Asian at Filipiniana-inspired attire tuwing Lunes. Agency-prescribed office uniform mula Martes hanggang Biyernes o weekend. At smart casual attire sa mga araw na walang agency-prescribed uniform. Ipinapaalala ng CSC na ang uniform na itinakda ng ahensya ay dapat angkop sa lugar ng trabaho at tungkulin ng opisyal o empleyado. Halimbawa, ang long-sleeve polo na may jacket o blouse na may blazer ay maaaring angkop para sa mga nagtatrabaho sa mga opisina na may aircon, habang short-sleeve polo shirt uniform na gawa sa magaan na materyales ang angkop para sa mga nasa open office space. Bahagi rin ng uniform ang Anti-Red Tape Act ID, kaya namang kinakailangan itong suotin during office hours o official duty. Alinsunod sa Philippine Tropical Fabric o PTF Law at sa Occupational Safety and Health Standards, kailangan gumamit ang mga ahensya ng PTF para sa official uniform, set man o bahagi nito, at magbigay ng personal protective equipment para sa mga kawani na exposed sa occupational hazards. Nilinaw din ng CSC na dapat bigyan ang mga opisyal at empleyado na pumiling magsuot ng uniform batay sa kanilang gender preference, identity, o expression. Ang mga kawani na transgender ay maaaring payagan na manamit ayon sa kanilang gender expression, habang ang cisgender women ay may kalayaang magsuot ng skirt o pants, alinman ang mas komportable para sa kanila. Narito naman ang mga ipinagbabawal na kasuotan para sa lahat ng kawani. Sa kabilang banda, pinapayagan ang exemption depende sa uri ng trabaho tulad ng sa uniformed personnel, medical professionals, at laboratory technicians. May exemption din para sa partikular na kasuotan batay sa religion, physical disabilities, health conditions, mga buntis na empleyado, at nagluluksang mga empleyado. Ang mga head ng agencies ay dapat na sumangguni sa mga empleyado at gumawa ng internal rules and procedures hinggil sa revised dress code sa loob ng 6 na buwan mula sa effectivity ng resolution. Ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa disciplinary action sa ilalim ng civil service laws, rules, and regulations. Para sa buong impormasyon tungkol sa revised dress code,
Bisitahin ang CSC website sa www.csc.gov.ph. Manatiling updated sa policies, programs, and activities ng Civil Service Commission. Bisitahin lamang ang aming social media channels. Maaari ring tumawag, mag-text, o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga katanungan, komento, o suwestyon. Hanggang sa susunod na policy highlight, maraming salamat sa panonood.